Praise the Lord. Happy New Year, everyone. Happy New Year. It's a big day. No, dako kayo ron nga adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Okay, this is a new day. This is a brand new day. No? Salamatan na itong Ginoo kay nakaabot pa yung tag 2023. Do, daghang kayo itong mga kasakitan sa 2020. But niabot na karon nga malipayon, mayo ang panglawas, himsog tungod sa Ginoo. So, no matter kung gamay na tang mga igsoon, kaya siguro bilar na po sila, but still, padayon na to ang pagdayeg sa tubig nga Dios. Kinagayon siya mga pulong, 3 are gathered in His name. Naagyod ang buhi nga Ginoo sa itong taliwala. Hallelujah. No privilege na to ni kabuntagon, nga mahimo na itong madayeg atong buhi nga Ginoo. Daw na nga bilar, but pero ako na bilar. Salamat sa Ginoo kay mayo kayo ang panahon. Ayan, gihatagan nato karon. So, atong isintro atong kaugalingon sa tubig nga Dios. We welcome the presence of the Lord today in our midst. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Manindog ta atong awiton, ang awit nga nagaingon. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice. Walay rason nga dili nato daigon na tubig nga Dios. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord.
to worship you, Lord. Thank you for choosing us to be one of your children, Father God, and to honor your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, we enthrone you. Hallelujah. We will celebrate the goodness of God. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing in the midst of us. We raise you up with our praise. We raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, yes, Lord, we bow down your throne. As we worship in your throne, Lord Jesus, and take your place, dear Lord Jesus, please we from you. Jesus, we adore you, yes, Lord. We proclaim you are here, standing in the midst of us. Yes, we raise you up with our praise. And as we worship with your throne, yes, Jesus. And as we worship with your throne, yes, Lord. And as we worship with your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat pumamahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat pumamahal. Ang iyong awa ay magpapawalang Thank you, Lord.
Lord. Salamat sa gayunan. Kadayig kami mo, Lord. Spiritu sa matuuran. Hallelujah, Jesus. Ang ganyas, Pastor Lloyd, na mag-ampli o mag-ampo. Among putli o balaan ng mga Diyos, Ginoo, amo kang pasalamatan, bisan pa atong nilabay na tuig Ginoo sa tuig dito. Lord, salamat nga sa tibok tuig imo ming proteksyonan, imo ming gipanalaginan, ubanan mi nimo sa tanan nga kalisdanan nga nabot sa mga nabuhi. Ug ining tuiga Ginoo, una-una sa tanan amo akang gustong ibayaw sa among kaliwala. Ginoo, gusto ka namo mahimaya sa among kinabuhi, Lord, pinaagi sa among pagsimba ni takna sa kabuntagon. Father, kung mga pag-ampo o Diyos nga ikaw may magapanalangin sa among panimbahon ining takna sa kabuntagon Ginoo. Nga doon na kay pinasahi nga magabuhaton sa matag-usa namo kinabuhi amahan. Lord, nag-expect may Ginoo something great gikan diha kanimo Father ining takna. Akong mga pag-ampo o Diyos nga ikaw ug ang imong pasensya mo'y magapanglihok sa mataliwala, mo'y magapuno Ginoo sa kauhaw nga among gibati sa imong pasensya amahan. Father, among ginatugyan diha kanimo ang among panimbahon karon tungod kay nagatuon mi nga kung wala ka Ginoo wala gyud mi mahimo. Father, bisan pa sa among kadaghanon nga ini taknaa among kang gibayaw kanamo nining among nining taknaa o Dios. Ug among giimbitar ang imong balang Espiritu Santo Ginoo nga mao gi may magapanglihok sa among kaliwala karon. Father, samtang magapadayon mi kami nag-ampo nga ikaw mo ay makikuban ka na mo magapanalangin pagka Ginoo sa mga kaigsuonan nga napa sa mga panimalay nga nagplano nga mga ni Ginoo ubani sila kuha mga babag Ginoo dili gina magmalampuson silang kinabuhi dalaygon ka man sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Makaibo mo sa pagpaglingkod karon yata ito mga memory verses. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Isaiah 40:31. But those who wait in the Lord shall renew their strength, they mount up their wings like eagles. They run, but they are not weary. They walk, but they are not faint. Amen. Because of words, makita sa 91 verse 1 and 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Karon maminaw ta sa pulong sa Dios magtuon tagka nako ni Pastor Lloyd. Mayong adlaw sa matag usaw mga igsoon. Kinsay malipayon nga niya karon. Amen. Praise the Lord. Happy New Year sa matag usa. New Year. Karon ang permirong adlaw sa tuig 2000 karon 23. No? Karon ang permirong adlaw sa 2023. O nindot ni nga adlaw tungod kay natunong gyud sa adlaw
sa pagsimba nato sa itong buhi nga Dios. Amen? So, niining taknaa adto ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kung ato nga bliyo na itong mga Biblia, diya sa 1 Chronicles chapter 13 verse 12 to 14. Chapter 12, chapter 13, first. Chapter 13, verse 12 to 14. Laundry. And David was now afraid of God, and he asked, "How can I ever bring back the ark of God back into my care?" So David did not move the ark into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom of God. The ark of God remained there in Obed-Edom's house for 3 months, and the Lord blessed the household of Obed-Edom and everything he owned. Ang Ginoo magpanalangin sa pulo, magampo ta kaputli balaan ng mga Dios. Salamat Ginoo. Niining adlaw, niining taknaa, amahan. Salamat Lord nga sa bag-ong tuig, ang una sa tanan nga among mga pagabuhaton is daygon ka Ginoo. Pagatun-an imong pulong. Kao magapanalangin ka namo Lord sang ta magapadayon mi panalangin ni matag usa nga niya karon nga mahimo Ginoo musurop sa kasing unahuna ang imong pulong. Laygon ka Lord, ikaw maghatag ka namo lalong nga pagsabot sa imong pulong. Mga tanan dungog himaya amahan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So niining taknas nga buntagon, dadon mo na ko sa tema ng guluhan. The importance of God's presence. Ang importansya sa presensya, ang importante sa presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong importante man ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Sa atong text nga atong gibasa karon, naghisgot ni siya sa Ark of Covenant nga naa sa panimalay nila Obed-Edom. Kaya kaning Ark of Covenant na nawala man ni dito sa city of David. Wala na dito mo na nga si David na balaka. Tingala ay nakuan siya, nagununa siya, baunsaon niya pagdalag balik ang Ark of Covenant dito sa ilang lugar. Pero ato mabasa sa verse 14, na sa diha ang Ark of Covenant naa sa balay nila Obed-Edom, nahimo nga panalanginan sila. Sulod sa 3 ka bulan nga katong Ark of Covenant naa dito sa panimalay nilang Obed-Edom, ipanalanginan sila. Naman kay kaning Ark of Covenant nagrepresenta ni sa presence ni Lord. So, nindot di ay mga igsoon, or importante gidi ay, nga kita, ng mga kastuhanon, naagyuta di ay kanunay sa pasyensya sa Ginoo. Naa kanunay ang pasyensya sa Ginoo ba nato? Tanawa, ang atong text, sa diha nga ang Ark of Covenant, naa sa panimalay nila Obed-Edom, gipanalanginan sila. No? Kanya timing ba, sa atong panahon karon, mao ni ang primerong adlaw sa tuig, 2023. Unsay atong buhaton nga sa tibuok tuig panalanginan ta igsuon sama ni Obed-Edom. No, magapangutana ta ba? Kay wala na ba gyud tayo nakahibalo kung unsay mga panghitabo sa mga umaabot nga adlaw, umaabot nga semana, bulan. No, wala ta kabalo. Pero naay assurance mga igsuon nga kung naa ang presensya sa Ginoo, naay panalangin di ay. No? Tanawa ang atong text. Naay panalangin. So tulo lang kabutang nga kung i-share sa matag usa nganong importante igsuon nga ang presensya sa Ginoo uban nato kanunay. Pero mangutana pud ko ninyo kung anong bas nila pud mo'y kanang opinion
kung anong importante po ang presensya sa Ginoo ba nato. Naapod mo inyuha ba nga pagtulunan, nganong importante ang presensya sa Ginoo? Una, nganong importante ang panalangin sa Ginoo? Tungod kay nag-ingon dire sa verse 12 nga kung naari ang presensya sa Ginoo ba nato, naay panalangin. Isay gusto panalangin sa tibok tuig. Gusto gikan na tanan, no? Walay dili gusto panalangin gikan sa Ginoo. Gusto tag panalangin gikan sa Ginoo. So importante gyud ay igsoon nga sa pagsugod sa bag-o nga tuig, ikauban gyud nato ang presensya sa Ginoo. Kapoy man kay nabilarta, pero dapat kabalota mo prioritize sa priority sa Ginoo. Dapat kabalota ba kung unsay unahon nato labi na sa adlaw nga Domingo. Unahon gyud nato pagpangita ang presensya sa atong buhi nga Dios igsoon. Tan-awa sila COVID idom sa diha nga ang presensya sa atong buhi nga Dios, ang Ark of Covenant na diha sa ilang panimalay, gipanalanginan siya sa Ginoo. Ingon pa gyud ang verse 12 nga, and the Lord blessed the household of Obed-Edom and everything he owned. Tanan nga gipanag-iyahan ni Obed-Edom, gipanalanginan sa Ginoo. Igsoon, kung gusto ka panalanginan sa Ginoo, sama sa panalangin niya kang Obed-Edom, then ikauban ang presensya sa atong buhi nga Dios igsoon. Isa na idea, nganong importante man ang presensya sa Ginoo? Para sa kuha una, naagi panalangin. Kaya mo man nag-ingon sa pulong sa Ginoo. Kamo, para ninyo, nganong importante man nga atong ikauban ang presensya sa Ginoo, labi na gyud sa pagsugod sa bag-o nga tuig. Ikaw, kaya na kay idea, nganong importante? Si una-una. Nganong importante? Na ba kay idea, nganong importante man? Para nimo, unsay imong opinion, nganong importante nga ikauban gyud nato ang presensya sa Ginoo, labi na sa pagsugat nato sa bag-o nga tuig? Para sa ako, importante kayo nga atong yung i-acknowledge ang presence ni God sa atong pagbo sa bagong tuig kay una-una sa tanan, si Ginoo mo'y ikanan sa tanang butang, no? Source sa tanang blessing, sa tanang protection, everything. So, dakong importante yun kay para sa ato, especially na nagatuo ka niya na ato yung i-welcome ang bagong tuig na atong i-acknowledge na wala yung tayo ba ito wala ang Ginoo o siya lang yun ang ato ang uulan sa isang butang. Men, importante nga ikauban na ito ang presensya sa Ginoo, kaya ang Ginoo may source sa tanan. Nya, kung maghisgot og blessing, wala lang ni naghisgot og financial. Wala lang ni naghisgot og kanang spiritual blessing, wala niya naghisgot og physical, but kanang word na blessing, naghisgot po na og protection gikan sa Ginoo. Kung gusto kang nga tibok tuig igsoon, maayo ang dagang tibok tuig nimo, then ikauban ang presensya sa Ginoo. Kanunay nga ikauban ang presensya sa Ginoo igsoon. Tan-awa sa verse sa John chapter 21 verse 4 to 6. Pumun man siya nga verse, sa diha nga ang mga disciple nangisda, uban sila Simon Peter, uban sa mga disciple nangisda sa tibok gabi, wala sila nakuha. And ilang mindset, sa diha nga muuban sila ni Simon Peter, daghan gyud sila makuha. Kay expert naman nga mangingisda si Simon Peter. Siyempre, sa itong una, kung kita po, kung makakaubang tao ka ng tao nga expert na sa mga anak nga pagbulaton, atong una, naagyo tayo makuha. Pareha ng natay na ilahan nga kana mangingisda. Kung butang to sa kulduni, kay maayo, para ako maayo, may ginamang-isda sa kulduni. Isa una, muuli na, dagko, may ginag-isda ko ha. No, katong sa kulumbugan mo po yun, dagkong isda, yung ulang, ako sa kulduni. Kumun kay kabalo dyan sa kulduni, asa part sa dagat, nga, naidaghang isda, naidagko nga ulang. So kung muuban ta ng kulduni, makahunaw na kita nga, akakuha, kita daghang isda ni Ron.
Kay kabalo man siya. Pero, igsoon, kung atong basihan ang Biblia sa tibuok gabi sa nangisda sila Simon Peter o ang mga disciple, wala sila nakuha. Wala sila nakuha, gidigson. Mao ginagiingon sa Bible, gikan sa verse 4, padulong sa 6, wala sila nakuha. Tibuok gabi, nangisda sila, pero wala sila nakuha. Pero sa diha nga, naara si Jesus dito sa baybayon, uban nila presensya sa Ginoo. Ingon ang Biblia, tungod sa kadaghan sa isda nila nakuha, halos di na nila madaog. So, akong buot pasawat igsoon nga, sa tibok tuig, kung na ang presensya sa Ginoo mo, dili lang kay basta mga panalangin financial, panalangin spiritual, panalangin physical ang imong maangkon gikan sa Ginoo, apan naapay protection igsoon. Nga protection gikan sa sakit, gikan sa mga buhat sa kaaway nga dili maayo. Wala kang maayo nga buhat sa kaaway. Naay protection igsoon sa tanan. Aspito sa imong kinabuhi. Sa diha nga naa ang presensya sa atong buhi nga Dios uban nato. Kaya ang mga disciple atong higayuna, kung wala pa ang presensya sa Ginoo, muuli gyud sila nga kulilat. Muuli sila nga walay kuha. Maulawan sila sa mga tao. Maingnan siguro sila atong higayuna nga mauna inyong giubanan. Ingon expert na nga mangingisda, wala man lagi may kuha bisag isa. Pero wala nagitugot sa Ginoo igsoon. Sa diha nga naa ang Ginoo uban nila, na ang presensya sa Ginoo uban nila, wala gid maulawi ang mga disciple. Amen. Giproteksyonan sila sa Ginoo gikan sa kaulawan. Kita mga igsoon, kung na ang presensya, importante ang presensya sa Ginoo uban nato, kay sa diha nga na ang presensya sa Ginoo, naatay protection. Wa ta kabalo kung unsa na po'y buhaton sa mga dato nga mga globalist, basin magbuhat-buhat na po sila uban. Pero di ta angay mabalaka ana. Kay kung uban na to ang presensya sa Ginoo, naatay proteksyon. Mumahal man ang mga palaliton igsuon, ingnon ko ikaw. Sa diha nga uban nimo presensya sa Ginoo, naa kay panalangin nga madawat. Mo 600 man ang sibuyas. Makapalit gyapon ka ana tungod kay panalanginan ka sa Ginoo ug ipalit ana. Amen. Mo na nganong importante ang presensya sa Ginoo. Sa to lang text sa kinabuhi nila Obed-Edom, sa diha nga na ang presensya sa Ginoo, sulod sa 3 months gipanalanginan sila og ang tibuok nga gipanag-iyahan ni Obed-Edom. Samot na kita igsoon, kung sa tibuok tuig na ang presensya sa Ginoo uban nato, then sa tibuok tuig panalanginan ka sa Ginoo ug proteksyonan ka sa Ginoo. Amen. Mao ni pulong sa Ginoo. Mao nang importante nga ang presensya sa Ginoo uban nato kanunay. Ikaduha, nga gusto na ko i-share sa matag usa, nganong importante ang pulong sa Ginoo. Nganong importante ang presensya sa Ginoo? Kay kung na ang presensya sa Ginoo, naay provision. Naay provision. Ingon ang verse 6 sa John, and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and they shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Ang Ginoo nag-provide sa mga disciple og isda. Ingon anak po sa tuwa igsoon, kung na ang presensya sa Ginoo, providean ta sa Ginoo sa atong panginahanglan, supplyan ta sa Ginoo sa atong gikinahanglan sa tibuok tuig. Siguro makaingon ka nga asa unsaon ka pud pag-supply sa Ginoo, no? Pero nakasinapi na ba mo nga kanang naamoy gikinahanglan anang adlaw nga bayran unya naalay mo kalit mo abot nga kwarta? Kaysa inay mga kasinatian ng nana. Kaysa nakasulay ng nana. Ikaw man ang kasulay ka na. Ano ka na huna? Prag na ako.
Ako, kasulay ko, gabi eh. Wala dyan damha ba nga, pag humanang-wala kang kaon ni Sistorya, na inihatag, o kwarta, nalimpay kayo may, di pa sa Sheila, kay na inihatag sa mua, kunya, timing nga, need na mo ang money, kay na ay party ugma. Sa diha nga uban nato ang presensya sa Ginoo igsuon, providan ta sa Ginoo sa panginahanglan. Sa pamaagi nga dili nato ma-imagine. Tanawa ang disciple, wala nila ma-imagine nga naa na sa doctrine sa baybay. Ingon ang Bible, pauli na gud sila. Nga si Jesus naa na sa baybayon. So doon na kaayo. Sa diha nga ningon giingnan sila ni Jesus, naa ba mo'y nakuha? Ingon sila, sa tibok gabi wala mi nakuha. Pero giingnan sila ni Jesus nga, sige, itaktak ang inyong pukot sa tuong nga bahin. O niya, pag human ni Ana, naa sila daghan kayo nga nakuha. Imagine na nasa daplin sa baybay. Naara dahil sa daplin sa baybay. Adaghang isda. Pero naadto pa sila glawod. Sa tuwa igsoon, usahay, di na ito ma-imagine kung kinsa, o di na ito mahibalan ba kung kinsa ang gamiton sa Ginoo sa pag-provide sa itong panginahanglan. Pero one thing is for sure, ingnon ko ikaw, basta na ang presensya sa Ginoo, providean yun ka sa Ginoo sa imong gikinahanglan. Bisan pag-unsa kadako ng imong gikinahanglan, magamay man na og madako, basta na ang presensya sa Ginoo uban nimo providean yun ka sa Ginoo igsoon. Kay mao ni saad sa Ginoo. Ingon sa iyang pulong sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang atong buhay nga Dios, maay magpanalangin na to, pinaagi kang Jesus Christ. Wala nga importante na ang presensya ni Jesus ubang yun nato kanunay. Kaya ang pagpanalangin ra ba sa Amahan, pinaagi kang Ginoong Hesus. Mo man nag-ingon sa pulong sa Ginoo, according to His riches by Christ Jesus. Mo na nga importante gyud nga sa matag adlaw, di lang kay sa Domingo, sa matag adlaw gyud ikauban na to ang presensya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mag-provide sa tanan nato nga panginahanglan. Ikatulo, nanong importante nga na ang presensya sa Ginoo uban nato. It is important kay only Jesus can change the situation of our life. Sa musugot kag sa dili igsuon, bisan unsaon pa nimong paningkamot, dili gyud na mausab ang imong kinabuhi kung wala ang Ginoo uban nimo. Kinsay debate na ko ana, kinsay argue. Wala gyud tay mahimo igsuon. Klaro gyud na ang pulong sa Ginoo nang ingon. Ingon ang John chapter 15 verse 5, for without me ye can do nothing. Kung wala ko, wala mo'y mahimo. Wala nang na nagpasabot igsuon sa mga pagpauswag sa itong kinabuhi. Batanan ng aspeto sa itong kinabuhi. Kung wala ang Ginoo, wala di tayo mahimo. San pang unsaon ni mong paningkamot? Naabot na bataw ko og layo panarbaho kay gusto kong muswag. Wa man gyapon yung uswag og kinabuhi. Niabot ko og layo kay manarbaho para makapalit og mga branded nga gamit. Wa gyapon ko kapalit. Nauban pa may manang dito sa Manila sa una. Naabot na mig lagyo nga dapit. Sige, nag-negosyo po may sa una. Namligya, may tambal. Dagko halin kunuhay. Pero wani uswag ang mong kinabuhi. Eh wala may Ginoo. Nagkabalo rami nga na Ginoo pero wala may kaila sa Ginoo. Lahi lang nakabalo o nakaila sa Ginoo. Kaya ang nakaila sa Ginoo, nagsunod sa gusto sa Ginoo. Ang nakabalo nga na Ginoo, nakabalo na. Nagbuhat lang na sa iyang gusto, di ba? Ay nagbuhat na sa iyang kaugalingon nga gusto, dili gusto sa Ginoo. Daghan may gibuhat sa una. Nagkauban pa kayo si Mamang, si Papang, silang manang sa unang pamaliyag kambal, no? Bisan asa, para muswag lang ang kinabuhi. Pero, wag yun. Gamay pa yung kayo mong balay. Gusto kayo. Daghan kayo kuhan.
Basta lisod yun. Grabe yung pagpaningkamot. Pero, usara rin ang sekreto igsoon. Ikauban ra rin nato ang presensya sa Ginoo. O iya gyud ang pauswagon. Makaya sa Ginoo usbo ng atong kinabuhi. Naingon naman ako ni kadaghan dre, pero ganahan ko nga ibalik-balik ni para madasi ta. Tanawa sila nanay. Sa una, moingon sila nga isa ra ka pitsaw ilang kanon lutuon daghan sila magkaon 5. Pero karon bisan pag magtaguruhan na sila okay ra. Kay giusab na si Ginoo ang ilang sitwasyon silang kinabuhi. Sa una sila ang mangabang, karon sila nang magpaabang. Yes. Diba? Amen. Tungod kay kauban nato ang presensya sa Ginoo. Amen. O panalanginan pagyutagdaghan sa Ginoo, sa diha ang magbatinud-anon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung giusab sa Ginoo ang kinabuhi nila nanay, makaya po na sa pag-usab sa Ginoo ang atong kinabuhi karon. Kung ipauswag sa Ginoo sila nanay, kaya sa Ginoo pauswagon pud ta. Amen. Sila ang kulduni. Ang kulduni sa una, walay tiyan na. Slim kayo, karon. Itambok na sa una kulduni. Sorry na. Gipanalangin, tungod kay gipanalanginan na presensya sa Ginoo. Diba? Kung sa ragoy kahago, klaro mo gingon sa pulong sa Ginoo nga ang kahago sa tao dili makalupig sa panalangin sa Ginoo. Ingon ang Proverbs 10:22. The blessing of the Lord can make it rich, and He added no sorrow with it. Pero sa Bisaya na ingon dito nga ang panalangin sa Dios makadato o dili makalupig ang kakugi niini. Nawa, si nanay, nay, pasensya na nay, ikaw sa dyan ako himuog o example. Si nanay, maestra, grabe pa rin kamot niya sa kinabuhi para matrabaho o muuswag. Pero dugay kayo ni uswag si nanay, no? Pero sa diha, ang panalanginan sa Ginoo si nanay mismo makaingon, nga ang iyang kakugi, dili kalupig sa pagpanalangin sa Ginoo. Amen. Nasugod na si nanay sa business nga usa ka dayok, usuka. Karon nanay mga ukay-ukay nga live. Di panalanginan sa Ginoo tungod kay ang presensya sa Ginoo uban Manila. Bisan pagtaliwala sa kalisdanan, bisan pagkatong wala na sila ikapalit, naara gihapon ang Ginoo ug giuban nila. Pindot nga testimony igsuon, niuban gyud nato kanunay ang Ginoo. Kay dili ug dili gyud ta pasagdaan sa Ginoo. Bisan pag sa kalisdanan man, ingon ang kanta sa kalisdanan man, ug kasakitan. Kanimo Ginoo. Basta na ang presensya sa Ginoo uban nato. Usbon gyud sa Ginoo tong sitwasyon sa kinabuhi. Ug ingon ana ang nahitabo sa panimalay nila Obed-Edom. Sa sulod sa 3 months nga uban nila ang Ark of Covenant na nagrepresent sa presensya sa Ginoo, na usab ang ilang kinabuhi kag gipanalanginan sila ug ang tanan nila nga gipanag-iyahan. Igsoon gusto ka nga makasulay ani nga panalangin? Uban kanunay ang presensya sa Ginoo. Dili pa na nimo makita sa usa ka higayon, pero sa kanunay nga imo ang pagabuhaton nga iuban nimo ang presensya sa Ginoo. Ma-amaze na lang ka sa pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili nimo mabantayan nga niuswag na day ka tungod kay giuban nimo ang presensya sa Ginoo. Ingon anak kay importante ang presensya sa Ginoo. Sugdan nato ning tuiga igsuon nga kauban ang presensya sa Ginoo. Umahimo nga mo prosper ka sa imong kinabuhi. Timan-an lang ginato nga dili kalupig ang kakugi sa panalangin sa Ginoo. Bisan pag di ka matulog 24 oras, mo trabaho ka, dili gina kalupig sa pagpanalangin sa Ginoo. Tanawa, naay mga daghang mga profesional nga halos 24 hours magtrabaho. Ang trabaho sa opisina dalon sa balay kay parang human lang maka aron magkwarta. Pero tanawa, daghan lang gihapon utang. Pero kung ang Ginoo gani mo panalangin, igsuon, bisan pag maglingkod higda ka diha, dili kalupig ng imong kakugi. Basta iuban man gyud nimo ang presensya sa Ginoo. So mao ra na akong ikapadasig sa matag usa nga importante gyud nga kauban nato ang presensya sa Ginoo igsuon. Kay sa diha nga naa ang presensya sa Ginoo, naay panalangin. Panalangin sa financial, spiritual, physical,
o protection. Kung kauban na to ang presensya sa Ginoo, naay provision igsoon. Dili ka pasagdaan sa Ginoo. Ingon gud sa iyang pulong, I will never leave you nor forsake you. Amen. Kung ato lang taon pagbalik itong panahon sa pandemic, ipasagdaan ba ta sa Ginoo? Wala, di ba? Di-providean ka sa Ginoo. Halos-halos mga tao ato nanambok man gani. Ingon sila, mo to'y pinakalisod nga panahon sa itong kinabuhi, pero tanawang mga tao nanambok. Tatinuna daw yung sumuhin. Ikatulo, igsoon, sa diha nga kauban na itong presensya sa Ginoo. Usbon yun sa Ginoo ang atong kinabuhi. Dili man nato mapansin dahil na nang higayunan. Pero from time to time, makita nato igsoon nga muusab yun atong kinabuhi sa diha nga uban na itong Ginoo. Igsoon. Kasi na ikadugang, maura to akong kapadasig sa matag usa. Masugdan din nato nito iga uban ang presensya sa Ginoo. Isa na ikadugang. Ikaw na yun. Presence and ang presence of the Lord kay always nauna siya. In the presence of the Lord there is joy. There is joy, there is freedom. At then kanang mong blessing dili sad na siya sa iyo nga yung makuha. Magi kag mga kalisdanan, difficulties, grabe. Kay nakabasa mo kong word kato laging ganahan di ba itong word ng padugtugayan nga kanang ito sa billboard ako kayo nga God allows you to pass through the troubled water not to drown you but to cleanse you and to bring you to your destiny. Kanang dili day kanang usay man gud basta problema na kay mura tag mingon ita nga so ni Ginoo gilumsan mo kunin mo oy ano ba pero gituyo din na si Ginoo kay para ma-experience nato ang greatest blessing. Kay kung di kay maminaw man kana ni Joel Austin kana bitong mo man ginaang nasa tong mindset. Kinsa ko miingon nga atalami pa sa problema ay wala jud. Kaya nga tong mindset man gud is grabe. Nilagad ako Ginoo san Ginoo ni ana jud na permi. Kaya anak ko sa una. Wala buhi makani Ginoo kung galagala gusto mo kalisod ano ba. But then na-realize ko na ako, sige kong paminaw na Joel Austin, ganahan mo ko na minaw. Kaya maana siya nga. Kanang, inanglan, ma-experience na ito ang difficult days. Kaya, para makita bitaw na ito nga, ang Ginoo di ay, buhi dyan siya nga. Madala na ito dito sa atong destiny. Kaya ang destiny dyan na ito is, ano magyong kayahay, dili magyong ang destiny na ito nga. Kanang kalisod kayo perminti, but i-experience na to ang kalisod para makabalot ka nga ang Ginoo di ay natin siya mahimo sa atong kinabuhi. I-twist mo gud na niya kay turn around God man gud ang Ginoo kung lisod kay na kaya na balintongon sa Ginoo diretso nga mahayahay na din ta din ano ko ratan tala katuyaw ano ba nga nata pag ang Ginoo man gud mag-bless nato is kanang todo ba Lagi makastop ka lang itong kaingotan grab. Ang saan ang puno ni kana bang makuratan ka not in financial kuan pero tanan siya ba basta tanan utro gyud sa Ginoo sa diyan anang salig gabit ako sa Ginoo nga sadyain na ng Lord ay ikaw ra gyud ani tanan bahala na kaani bahala na lang ang Ginoo kanang dili bitaw kita mismo say kita mo gyud nangita nga saan ka ako ino ay nanan no saan gyud ka asa gyud ka puno nga from kay ngana ko pero pag dito lang ka sa Ginoo nga Lord wala naman jud ikaw na lang kabali ko kay ako mong gingan na dito na ikaw na nung hikapoy naman ko. Ano bang, kauban sa footprints in the sun ba nga? Apoy naman kayo, Lord. Kaya gisaknay na dito sa Ginoo. Ano ba? Mabot bigyan na sa panahon. So, nakapuyo na tabat din. Ayaw kalimot nga na. Ay, Ginoo ang saknay rin na to. Siya ka na yung magdala na to sa atong destiny nga. Makahim mo na itong testimony nga. Okay din ang Ginoo ko. Naata niya. Lain kita kay owner di sa tanan. Owner di kita kay nanonood di kita anak god. Nabagoy anak nga dili hayahay kung hayay atong papa no. Kani gani nga duna na anak nabali no. But then ang Ginoo manggod kay magagamit og mga tao sa kinsa na siya nga ma-amaze ta wala nganong nahitabo ni. Pero pares gud sa nagian ni anak sa una. Grabe dito
pero purpose po sa Ginoo nga. Then ato kay di po siya mundang dito sa Cagayan. Di po sila magkailan ni Franklin, ano ba? Kaya ang lagyan niya dito is dili lalim kung imong imagine nga nalinugan siya ang 7th floor, di na siya kabalong istorya. So, usaw man niya paggamit sa iyang voice nga, iyang trabaho is call center. Pero, dito yung doon sa Ginoo, kaya makaundang man siya dito, dayon, ulit man siya. So, dito niya nakita ang blessing sa Ginoo nga, to bongga-bongga. So, yun ang panalangin sa Ginoo, nakadato mo siya. Then, doon ay kalipay, doon ay kagawasan. Ano man, kagawasan sa problema, malipay na dita. So, ano rin niya, sumpay-sumpay ba? Kung gawas ko na sa problema, gawas ko sa balatian, na po yung kalipay. So, yung anak ra, kumikuha lang kita. Pupot si Ginoo, ayaw yung buhi. Ito ba para sa bata nga, kuyog, lagi ko man, kuyog, kaguyog na lang. Ang kuyog na lang yung nakadugayan sa mama, kaya di man yung bubuhi. Wala na, punta ayaw buhi sa Ginoo. Pupot, bisag papadong Ginoo, kupti nyo na Ginoo. Kuptan nyo na itong Ginoo, ayaw bulag. Daw balintungay ang kalibutan, marang maybe ka nang katakaayo, pero naay Ginoo na to, nakaya kayo na yung buhaton. Insa pa. Kapay may kadunggan. Ikaw, no? Nalindong ko ba nga? Si Duna nag-center, malipon sa una, for 2 years doon, no? Imagine. Kami ang bilar o panarbaho para na ikuan. Pero, sa diha nga, ni uli si Duna, ni-decide ko siya ni uli, naglinog ito ito. Unya, nangalagad, balik, magamit sa Ginoo. Diha niya kita ang panalangin sa Ginoo. Pero nag-struggle pa ito si Duna ito ay pagbalik niya paggamit sa Ginoo. Kinaghan pag mga pagsulay. Pero nga na, igsoon, dapat na ito ba, mga tuwara mo is, kanang pagtikang lang sa primero nga ang ba. Sa diha nga willing ka mo tikang sa primero nga ang. Diha ni mo sugod makita ang kanang giingon sa Ginoo nga iyang pagpanalangin sa ato. Kana ra man gyud. So kung wala na ikalugang Ginoo magapanalangin sa pulong atong angay hinumduman kanuna igsuon. Nga importante gyud nga ikauban nato ang presensya sa Ginoo. Sa matag adlaw, angay gyud natong ikauban kanunay ang presensya sa Ginoo. Kay wala gyud tay mahimo sa matag adlaw o wala ra ba gyud ta kabalo kung unsa atong ugma. So, ang Ginoo magapanalangin siyang pulong ngampo ta. Father God in heaven, salamat Ginoo sa imong pulong nga manadungog karon. Bless us, O God, bless your word, bless all your people nga niya karon Ginoo. Ikaw may magapanalangin sa matag usa. Father, tuguti kani nga mga pulong matisok ni sa muna unaw kasing-kasing nga dilang ni malabay nga kawang panaduna ni dako nga pagabuhat. Kabangi mi Lord nga amo ang mabuhat ang imong pulong nga mong magkinabuhi ang imong pulong Ginoo. Nga ikauban namo ang imong presensya sa matag adlaw namo Ginoo. Laygon ka sa walay katapusan Father sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ibalik sa tuging si Ikaw. Praise the Lord. Lupad ako spirit of the glass. So, salamat sa Ginoo. Yung adto ra gyud no? Nindot yung kaya itong mga pagtulunan. Sayang lang yun nga wala ang uban ba? No? Sayang. But then, so, encourage nyo na to itong self to trust in the Lord, to be in the presence of the Lord always. Now, surrender na tanan sa Ginoo. Bahala ng Ginoo anak. Anong gipili ta niya? Siya na yung magproblema na to. Now, kaya gipili ta niya to bring our destiny. Our destiny is the fulfillment of the Lord's glory. Hallelujah. So, ato ta sa ikadawang bahin sa itong panimbahon, atong manindog tamigson. Atong awiton ang awit nga gaingon, adunay lugar nga gipangandoy ko. So, pangandoy na to ang lugar sa Dios. Hallelujah. Dunay lugar nga gipangandoy ko, dunay lugar
Gamhanan ka, Diyos, sa mong kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, na makahimong gid mi sa pagdaig kami mo sa Espiritu sa kamatuoran. Paliwala sa mong palibot, Lord. Salamat, Ginoo. Mahal ka, Diyos. Hallelujah. Let us sing this song, Goodness of God. Love you, Lord. For your mercies never fails me. All my days I've been healed in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercies never fail me.
akong gihangos Pastor Lloyd na mag-ampo. Ginoong Diyos, Hallelujah, Jesus. salamatan ka na mo, Ginoo, sa mga pasensya na nagpapabubuhat sa Thank you, kaliwala. Jesus. Oh God. Ginoo, salamat nga wala ninyo pakyasan. Naakan, nga panglihog sa mong kaliwala. Naakan, ikuban ka na mo, Lord. Yes, Bisan pa, kasama ka ng ganun. Wala ka, mibiyak ka na mo, Ginoo. Amen. Salamat, Lord. Nga, Yes, Lord Ginoo, God, Jesus. nagbawon sa iyong pasensya ni Salamat, salamat, Oh, Ginoo. Nga kung Jesus. ikuban ka na mo, hangtod mo man ang mong panibawon ka. Dahil kung ka, Ginoo, imo ka ng dugo, man sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tag na to mga kadaugan ng kabugtagon sa tibuok tuig. I know, madaugon ang tanan mga igsoon kay New Year biya ron. Salamatan ako ang Ginoo sa tibuok tuig, maayo kayo siya. Now, ang Ginoo gyud naga-provide sa tanan namong needs diri. Wonderful kayo ang Ginoo sa among kinabuhi, sa mayong panglawas sa tanan through ups and downs. Tin ang thickness na gid gihapon ang Ginoo sa dihang naa natay mga panginahanglan, ma-amaze ta tungod kay siya gid maga-provide kay nagaingon man siya nga na wala pa kay ta kapangayo kabalo na siya sa atong needs. Salamat sa Ginoo sa tanan jud, sa tanan kayo, sa tanan jud maayo jud kayo ang Ginoo namo sa protection ni Donnie kanon siyang biyahe na magabihan, pero ang Ginoo gid naa kanunay kanamo pod sa mga anak. Salamat sa Ginoo gibalik na ko niya tuno tanang duog himaya kay naabot mig New Year. Amen. Di po na ako pagyason, magpasalamat ang atong buhay nga Diyos sa iyang pagkamaayos, tubok tuig. Na although na ay mga pagsulay, na ay mga problema, salamatan gyapon ako ang Ginoo tungod kay wala gi siya mibiya bisan pag usa ka higayon sa akong kinabuhi. Salamatan gyud ako ang Ginoo kay sa panahon nga maluya ko sa dihang matawag ko sa Ginoo, wala ko niya pakyasa, wala ko niya biyahe, naagid siya tubag kanunay sa mga pagampo. O mao na akong pasalamatan sa Ginoo nga bisan pag panahon nga kanang maluya ka na kay mga problema, dili ug wala ko biyahe sa Ginoo. Mao lang akong ibalik ang tanang dungog himaya sa tong buhi nga Dios. Amen. Nagpasalamat po sa Ginoo sa tanang mga kayuhan ng ihatag ka namo sa tanang mga tao nga ang gugma iyang ipadayag ka na itong hatos ubang mga tao aron kitang tanan magkahiusan. Nagpasalamat to sa kayuhan sa Ginoo nga iyang ihatag ka namo, provision, healing, guidance, protection, kung sa tanan pa nga mga kayuhan ng ihatag labaw sa tanan nga ipaabot ng ining mga tatnaa, anong mga adlawa, bagong tuig. Nagpasalamat po sa tanan mga kayuhan ng ihatag ka namo. Ang tanan doon humaya ang gamit ng pagkakas. Amen. Ulang na. Ulang na. Salamatan ako ang buhay ng Diyos sa tibuok tuig na puno og blessing na ay mga pagsulay, na ay mga kasakit. However, wala na ito makita na atong buhay, atong ginubuhay yun. Amen. Nagauban ka na ito perni. Salamatan ako siya, kung tuig ako na ninyo. Dahil pinakabutan nga kuan, pinakabutan nga partner yun. Salamatan po na ako siya kaysa before nag-end ang tuig, siya naghatag siya po og sinikadaugan nga nakaabot dito sa grand final sa Bacolod Singing Idol na naitabo karong January 12. Ako ginanda kong pasalamat sa buhay ng Diyos o sa tanang blessings na iyang gihatag karong tuiga. Ako siyang tanang lumagimaya kung balik sa pagbuhay. Amen. Hallelujah. No, salamat sa tanan. Sahid ko nga nagdaugon ta dayon. Tanyatang itong tithe sa love offering atong tumbay na Dios. Let us sing this song. Nalipay ko. Atag
ko nga malipayon. Munok magkaya. Kung yan yung Sister Emeline, pasa nga mag... O, dino yun. Ikaw lang, kuya. Walang to. Lord, salamat Lord sa puntahan ng Lord. Salamat Lord na tikong kami ng balik ng kuhanan ng Lord. Salamat sa tanan ng mga grasya, mga blessing, yata ka na mo Lord. Wala kami mahimo Lord, kung walang itawagan. Ikaw lang Lord, at provide sa among panginahanan sa mga tagatlaw, sa kabasol sa mong panglawas, o sa paglikay ninyo ka na mo Lord, sa mga kalagman, yung dangat sa mga pinanggawa ka. Amen. Salamat kami mo Lord, tungod din ng mga grasya, yata ka na mo. O sa mga tao Lord, doon magkahatag Lord, kadalingin na sila o God. Hatagan mo sila Lord, pilo-pilo ang mga grasya Lord, kadalangin ikan kanimo ka. Piling tanan Lord, at balik, pasalamat kanimo Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ron, maminaw na tas pulong sa Ginoo. Maghihatag kay Pastor Lloyd. God is good All time. all the time. That is good. Praise the Lord. Nalipay ba ang tanan mga igsoon? Amen. Ako nalipay ko, personally nalipay ko tungod kay ang permiro nga adlaw sa tuig na tunong og Domingo. Unya nindot kay sa una pa lang nga adlaw sa tuig makahimo na ka sa pagpasalamat o pagdaig o pagsimba sa tong buhi nga Dios. Amen. Pasabot ba nga makakuha na kadaan sa Ginoo, makakonect na kadaan sa Ginoo, makapangayo na kadaan sa Ginoo kung unsay imong gusto o makapasalamat na kadaan sa Ginoo sa kung unsa pay buhaton sa Ginoo sa imo sa tibok tuig. Nindot no? Pero uban ana naay kinsay na balaka sa ugma. Ingon sila bagong tuig, bagong kinabuhi, bag-o pod og mga pagsulay. Agree man na magsuon? Amen. Bagong tuig, bagong kinabuhi, bagong mga pagsulay. Pero, ang pulong sa Ginoo igsuon, nag-ingon, ang atong text makita diya sa Matthew chapter 6 verse 34. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 6 verse 34. Matthew chapter 6 verse 34, ingon diri basahon ako ni sa NLT version. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today, trouble is enough for today. Ang malikon pagbasa, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Ang Ginoo magapanalangin sa pulo, magampo ta. Dalaygon o simbaho ng mga Dios, amo kang pasalamatan ni ining taknaa, bisan pa sa imong pulong nga among patalinghugan tughuti Lord nga musurop gyud ni sa among hunahuna o kasing-kasing Ginoo, makahimo ni makagiya kanamo sa tibok tuig Lord, makatabang ni namo Ginoo ang mga pagampo amahan nga ikaw Ginoo, magabadlong bisan pa sa mga buhat sa kaaway nga gusto mosamok namo ning taknaa. Father, amo kang gidayeg pasalamatan bisan pa sa higayon nga magihatag kanamo aron sa pagpatalinghog sa imong pulong. Bless your word, O God. Bless us samtang magapatalinghog ni sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So diining tak na sa kabuntagon dadon mo sa tema naguluhan. Steps to overcome worries in life. Mga lakang para mabuntog ang kabalakas sa kinabuhi. Kaingon sila, bagong kinabuhi, bagong tuig, bagong kinabuhi, o bagong nga mga pagsulay. Wala ta kabalo kung unsay akong ugma, pero ang pulong sa Ginoo igsuon, nagdasig nato karon ni ining taknaa, nga dili ta angay mabalaka sa atong ugma. O, ingon diri sa verse 34, so don't worry about tomorrow.
Klaro na ang pulong sa Ginoo giingon daan igsoon. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Kaya ang ugma, siya na'y bahala siyang kaugalingon. Mao na giingon sa ubang nga translation. Today's trouble is enough for today. Ang kabalaka, ang mga samok or sa mga problema aning adlaw, enough na ana nga adlaw. So mao na tong tema nining takna sa kabuntagon. Steps to overcome worries in life. Mga lakang, mga tikang aron ma-overcome na to ang mga kabalaka sa atong kinabuhi. Kaysa musugot tag sa dili kaning kabalaka may una kontra sa tawo. Labi na kung iniglantaw sa butanganan sa bugas, usa na lang katakos ang bugas. Paglantaw sa butanganan sa sudan, paglantaw sa ref, wa na'y sudan. Unya tay paniudto na. Mao ni realidad nga ang kabalaka may una nga kontra sa tawo. Pero ang pulong sa Ginoo nagingon ayaw kabalaka. Ang Longman Dictionary nagingon describes worry. Gidescribe niya ang worry as an uncomfortable feeling in the mind caused by a mixture of fear and uncertainty. Walay kasiguruhan. Mao na pag-describe sa Longman Dictionary. Kuha ni siya kanang uncomfortable feeling sa una-una. Kanang dili ka komportable ba nga labi na kung makita lagi nimo nga wala na bugas, wala kay agon. Mao ginoy unas ka kabalaka sa tawo. Mabalaka kay wala na agon, mabalaka kay ahag ibayad og kuryente, asag ibayad sa mga balayronon. Pero ang pulong sa Ginoo igsoon nagdasig nato daan niining kabuntagon nga ayaw kabalaka sa imong ugma. Ingna imong katapad. Kung na kay katapad, ayaw kabalaka sa imong ugma. Ayaw kabalaka sa imong ugma. According to experts, ingon diri, worry can also take a heavy cost on our physical and mental health. Ang kabalaka maka-cause og damage sa atong lawas, dako nag-impact sa atong lawas. Kung magsigi kag kabalaka, ang imong lawas maapektuhan, ang imong una-una maapektuhan, mao nang uban ma-depress. Kay magsigi magkabalaka, asa ka kung asa ka kung inana. Hangtod di na kakahunahunap tarong, di na kakatulog og tarong, mo nang magdaot. Kay maapektuhan naman ang lawas. Pero ingon si Dr. Charles, nangita di ko mga nindot akan ba? Ingon si Dr. Charles Mayo once said, ingon siya, mo niyang saying, worry affects the circulation and the whole nervous system. I've never known a man who died from overwork, but I've known many who died from doubt. Daghang namatay sa doubt. Walay namatay sa overwork, pero daghang namatay sa doubt. Daghang namatay daw sa kabalaka. Daghan gyud kay ma-depress man, dili makatulog, madaot na dayon. Pero aning takna sa kabuntagon igsuon, na ako'y mga butang nga gusto i-share sa matag usa para ma-overcome nato ning kabalaka sa tibok tuig. Mahimo nga easy atong life sa tibok tuig. Dili na ta magsigi og kaguol, sige kabalaka kung asa ta padulong. Kaya ang pulong sa Ginoo nagingon, do not worry about tomorrow. Don't worry about your tomorrow. Ang Ginoo mismo nagingon na naigsoon, ayaw kabalaka sa imong ugma. Makapangutana ta ba ngano nakaingon man ang Ginoo ani? Ngano ani nga verse nakaingon man ang Ginoo ani? Kay kung atong basahon ng tibok chapter, masabtan ginato sa Matthew chapter 6 nga mauling nakaingon ang Ginoo ani, ayaw kabalaka sa imong ugma. Mo nang naitulo ka butang nga gusto nako i-share sa matag usa aron ma-overcome na to ang mga kabalaka sa itong kinabuhi. Una, understand that worry won't change anything. Dapat na itong masabtan igsoon nga ang kabalaka wala na'y dili na makausab. Ingon na understand that worry won't change anything. Walay mausab anang imong pagkabalaka. Kung magsige kag kabalaka igsoon, magka-doble-doble na hinon imong problema. Kay mas stress mo kaguna-una, usahan ka na kung pag-solve ng problema, no? Usahan ka na kung ingana, daghan na dahin ka, mga what if sa kinabuhi. Pero giingnan ta sa Ginoo nga, ayaw kabalaka, dapat na tumasabtan nga,
Dili ka angay mabalaka tungod kay dili na makatabang nimo. Ingon rin, not only worry, ay ang kabalaka dili makausab sa bisan unsa, but it also adds unnecessary stress to our day. Maka-add na og kanang stress imo nga. Mao kaya na mo dubli na imong problema, makaingon ka bugata kay sa akong adlaw karon ay. Wa gid ko ganahay sa akong adlaw ron, bad mood kay ko. Kay nagsige magkakabalaka kung unsa imong buhaton sa ugma nimo. Giingnan na ka igsoon, giingnan ka sa pulong sa igsoon, sa pulong sa Ginoo igsoon nga ayaw ka balaka. Ang angay lang nato buhaton is obey sa pulong sa Ginoo nga dili ta mabalaka. Put your trust sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na mismo nag-ingon nato nga ayaw ka balaka si mong ugma. Basta ang Ginoo nag-ingon ayaw ka balaka si mong ugma, ayaw ka balaka. Ngano man, kay siya ang author sa tanan. Siya ang source sa tanan. Siya ang nagbuhat nimo sa kalibutan. Kabalo siya sa imong ugma. Giingnan na kadaan sa Ginoo ayaw ka balaka igsoon. Kay kabalo siya ang imong ugma maayo. Kaya ang plano sa Ginoo sa matag usa is to prosper. Wala nagplano ang Ginoo kadautan sa matag usa. Ingon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Mo nagiingnan ka sa Ginoo ayaw ka balaka si mong ugma. Kay kabalo siya sa iyang plano para nimo. Ang iyang plano para sa imo is plans to prosper you and not to harm you. To give you a hope and a future. Mo nagiingon sa Ginoo. Mo nang ayaw ka balaka si mong ugma igsoon. Ingon si Bobby McFerrin sa iyang famous na kanta, ingon siya dre, "In every life we have some trouble." Mga kasamok na ay mga kasamok. Ingon pa siya dre, "But when you worry, you make it double." Kung mabalaka do ka, mahimo ni nga doble. Mo na ingon siya sa iyang kanta nga, "Don't worry, be happy." Inem ko galingon igsoon, ayaw ka balaka, be happy. Kaysa panahon nga di ka mabalaka, malipay lang ka, dili man ka ma-stress igsoon. Ug magkahuna-huna ka sa sakto na angay ni mga buhaton. Jesus used two easy to understand examples to show that worrying is dili maayo. Naiduha ka mga butang nga gigamit sa Ginoo para mga examples aron masabtan nato nga ang pagkabalaka dili maayo. He mentioned that he cannot either add 1 cubit to our height or 1 hour to our life by worrying. Ingon ang verse 27 sa Matthew chapter 6 to basahon. Matthew chapter 6 verse 27 ingon diri, "Can all your siguro na to sa kuan." Verse 27, ingon diri, "Can all your worries add a single moment to your life?" Ang imong kabalaka ba maka-add ba na og usa ka takna sa imong kinabuhi? Dili igsuon. Mo nang giingnan ta nga ayaw kabalaka. Dapat masabtan nimo nga ang imong kabalaka dili na makatabang nimo. Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 34 nga, "Do not worry about your tomorrow." Usahay mabalaka ta no sa tungugma. Ako lang mismo igsuon. Mabalaka na atong una nabalaka ba yung gusto kong ugma? Tanong sa unsa pangutana? Laki ba ako? Unya og magminyo ko ang laki ba mo gasto? Mo ko kay gasto. Diba? O magpakasal ka, ang laki ba gid mo gasto? So siyempre murag nibati ko kabalaka. Pero sa diha nga nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, nasabtan ako ang pulong sa Ginoo. Ako bang gi-personalize ba? Gi-personal ako ba nga giingnan ko sa Ginoo nga ayaw kabalaka sa imong ugma. Ako nasabtan nga dili ko angay mabalaka sa akong ugma, dili ko mabalaka kung unsa akong buhaton. Inig gusto na ko magminyo. Don't worry. Nga naman, kaya ang Ginoo, mao'y mag-provide sa atong gikinahanglan igsuon. Mao'y maghanay sa tanan na atong gikinahanglan sa atong ugma. Mao na nga, angay na itong masabtan, nga ang kabalaka, dili na makausab, bisag usap pa ka gutlo sa imong kinabuhi. Wala na yung ikatabang nimo.
Ingon pa yun siya diri. He also said in a parallel verse in Luke 12 verse 26 nga, ingon diri. Luke chapter 12 verse 26. Verse 26. Ingon diri, and if worry can't accomplish a little thing like that, what's the use of worrying over bigger things? Mo ni ingon sa pulong sa Ginoo sa Luke chapter 12 verse 26 nga kung ang kabalaka walay matabang nimo sa mga gagmay nga mga butang, walay ma-accomplish sa mga gagmay nga butang, nganong mabalaka pa man ta sa mga dinagko nga butang? Nganong magsige man ta kabalaka sa itong ugma? Kung unsay mahitabo sunod simana, asa tag ikuan ngani ngorana sa sunod simana, sa sunod adlaw, sunod bulan. Nga wala man dayong ikatabang nato, walay ma-accomplish sa itong kinabuhi. Pao na nga igsuon, ayaw sige kabalaka sa imong ugma. Kay wala na'y matabang nimo. Ug ang pulong sa Ginoo mismo nag-ingon nato, do not worry about your tomorrow. Mao ni ang una nga steps igsuon aron ma-overcome nato ato mga kabalaka sa kinabuhi. Mao ni ang nato buhaton, understand that worry won't change anything. Mao ni una nga step sa kinabuhi nga angay nato buhaton aron ma-overcome ang kabalaka. Understand that worry won't change anything. Ikaduha igsuon, learn to live one day at a time. Angay daw nato nga makatunan sa pagpuyo usa ka adlaw sa usa ka panahon. Hello? Jesus mentioned that there is enough trouble for each day and we should therefore focus on living each day as it comes. Dapat giingnan at tadaan sa Ginoo nga sa matag adlaw na ginay mga pagsulay, mga problema, mga kasamok ang kada adlaw. And giingnan ta sa Ginoo nga dapat mag-focus ta in living each day as it comes. Dapat giingnan ta sa Ginoo nga dapat ang imong focus ana ra nga adlaw, dili sa uban nga adlaw. Aron ma-overcome nato ang mga kabalakas kinabuhi igsoon. Ingon pa gyud, focus on living each day as it comes without worrying about tomorrow. Ingon ang verse 34. Buot pasabot nga we shouldn't, dili tayo dapat magplano for the future. Ingon tayo, this does not mean that we shouldn't plan for tomorrow, for future. But it certainly means that we shouldn't worry over it. Wala ni nagpasabot nga dili na ta magplano sa itong ugma. Pero nagpasabot ni nga dili ka mabalaka sa imong ugma igsuon. Lahi nang magplano kaysa mabalaka sa ugma. Lahi gyud kayo. Mao na nga dili ta angay babalaka igsuon sa tong ugma. Kay giingnan nato daan sa Ginoo nga ang matag adlaw naa nay mga suliranin sa Tagalog. Sa nang suliranin sa problema sa matag adlaw. Naa nay problema ang matag adlaw. Naay usa ka quote nagingon, planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Ang pagplano about sa imong ugma, maayo na nga pag-spend sa imong time. Pero ang imong pagkabalaka about sa imong ugma is time wasted. Nag-usik-usik ka daw ka og time ana, kana magsigi ka kabalaka sa imong ugma. Nagusik-usik ra jud ka igsoon, nagusik-usik ra jud ta sa atong oras kung magsige ta kabalaka sa atong ugma. Kay klaro man ang pulong sa Ginoo nagingon nga kung magsige ta kabalaka, walay bisan usa ka gutlo or usa ka takna or usa ka oras sa atong kinabuhi nga madugang. Unya kung magsige ta kabalaka igsoon, wala gyud tay mabuhat nga trabaho. Kay di magaganahan mo buhat nang sige ka kabalaka. Di ka na mulihok. Mo na nga dapat na to masabtan ang pulong sa Ginoo nga dili gyud ta angay mabalaka. Sa bisan unsa or sa bisan asa ta moadto igsuon. Dili ta angay mabalaka ingon ri. Most people either live with regret over the past or worry over the future.
kasagaraan lang sa mga tao nagpuyo sa past or nasa ilang pagmahay ba? Sige pagmahay. Pero dili dayta dapat manginana igsuon. Kay dili na makatabang sa to ang pagkinabuhi sa matag adlaw. Dili po na makatabang sa tong pagkristohanon nga kinabuhi. Kay wala tay mahimo ana, wala tay maabot ana kana magsigit ag kabalaka. Gidasig ta sa pulong sa Ginoo igsuon nga dapat magpuyo ta sa matag adlaw nga uban ang presensya sa Ginoo. Dapat sa matag adlaw kung naa may mga problema, mga kabalaka, dapat ato ang ihatag sa Ginoo. Ingon ang Psalm chapter 68 verse 19. Dapat ato masabtan nga He is a God who daily bears our burdens. Mao nang dapat ang ihatag nato sa Ginoo ato mga kabalaka igsuon. Ikatulo, igsoon, steps to overcome worries in life. Ikatulo, believe that God will take care of our needs. Isay mo to, igsoon, nga makahimo ang Ginoo sa paghatag, pag-provide sa ato mga panginahanglan. Ingon, ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 6 verse 26 nga, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Nag-mention ang Ginoo diri about sa mga langgam sa kalangitan. Nga, bisan og dili sila kabalo mo trabaho, dili sila kabalo mo tanom, dili kabalo sila magtigom, mangani, or unsa pa ilang pagabuhaton sama sa tawo, but ang atong Ginoo, atong amahan nga naa sa langit, nakahimo gyapon sa pagpakaon nila. Kita pa kaha ang mga tawo. Ang Ginoo pa kay dili maghibalo pagpakaon nato. Angay nato timan-an igsuon, espesyal ta nga gibuhat sa Ginoo. Kung magisgot ta sa pamaagi, kung giunsa ta pagbuhat sa Ginoo, gibuhat ta sa Ginoo, pinaagi siyang mga kamot. Ang mga langgam sa kalangitan, gibuhat sa Ginoo, pinaagi siyang pulong. So, mas espesyal ta, igsoon. Ay na mong katapat, espesyal ka nga gibuhat sa Ginoo. O espesyal ka nga provider sa Ginoo sa mga kinahanglan. Tanawa, ang mga langgam, pakaon sa Ginoo. Wala sila magkabalaka sa ilang ugma. Wala sila kabalo kung asa sila o pagkaon. Pero, gipakaon yapon sila sa Ginoo. Kita pagkaha ng mga tao nga mas labaw tang bililuhon kaysa nila. Dili taanay mga balaka igsoon. Kaya ang Ginoo musupply sa tong panginahanglan. Ingon pa gyud diri sa verse 28 to 30 nga, they do not labor or spin. Yet I tell you that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed grass of the field, He will not much more clothe you. Mao ni ang pulong sa Ginoo nangutana nga kung ang mga sagbot diha sa palibot giakiman sa Ginoo, gipatubo og nindot sa Ginoo, ang Ginoo pa kay dili makahimo paghatag nimo. Pero usahay man gud, mas maguna ang atong kabalaka. Mas dako atong kabalaka kaysa sa atong Ginoo. Pero angay natong hinumduman, ninitak na igsoon, nga dako ang atong Dios nga gialagaran kaysa bisan unsa nga naa ning kalibutan. Ingon sa siyang pulong, greater is He that is in me than he that is in the world. Dako ang atong buhi nga Dios igsoon nga makahimo sa pag-provide sa atong gikinahanglan. Angay lang natong buhaton is dili ta magsigi kabalaka. Believe that God will take care of our needs. Maura gini atong angay nga buhaton tuhi igsoon nga makahimo ang Ginoo sa pag-supply sa imong panginahanglan. Murag imposible sa mata sa tawo, pero walay malisod sa mata sa Ginoo. Sa tubangan sa Ginoo walay imposible. Ang tanan posible igsoon. Usab imong kinabuhi kaya na sa Ginoo.
ma-provide imong panginahanglan para sa unsa may imong gikinahanglan. Kaya na i-provide sa Ginoo igsoon. All you need to do, ang angayan lang yun mo buhaton igsoon is believe that God will take care of our needs. Tuuhi igsoon nga makahimo ang Ginoo sa pag-supply sa imong panginahanglan. Ingon dre, God not only knows our needs, He is more than able to take care of them. Ang Ginoo wala lang nakahibalo sa ato ang mga panginahanglan, but makahimo siya, He's able, makahimo siya paghatag sa ato mga panginahanglan, sama sa iyang pag-provide sa panginahanglan sa mga langgam, sa mga sagbot sa palibot. Wala lang siya nakabalo. Gani ingon siya ang pulong nga sa wala pa ta mangayo, kabalo na siya sa tong gikinahanglan. Ug wala lang taman sa nakahibalo ang Ginoo sa tong panginahanglan, apay niabot pa gyud sa point nga gi-provide gyud sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Akong gi-welcome sila kuya o si ate. Happy New Year. Makahimo ang Ginoo sa pag-supply sa itong panginahanglan igsoon. We are much more valuable to Him than birds or flowers. Mas labaw tang bililhon kaysa sa mga langgam o sa mga bulak nga niya ni kalibutan igsoon. Makaya sa pag-supply sa Ginoo ang atong panginahanglan. Naisa ka illustration igsoon. Sa 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6, naay siya na may woman diha nga giingnan ni Elisha nga muadto sa lain nga dapit tungod kay for 7 years ang ilang lugar abto og famine, kagutom. Unya pag human sa pito ka tuig, nibalik siya sa iyang gipuy-an. Pero na siya problema. Kay ang iyang gipuy-an dili na iyaha. Burag nanay na nag-iya ba? Giangko na. Moto nga niadto siya sa hari. Pag adto niya sa hari, naaman dito ang kanang tinun-an ni Elisha nga si Gehazi nga nakigistorya sa hari nga ni testimony ba niingon nga king niingon dre ingon dre sa 2 Kings chapter 8 verse 5 nga ang spiritual kanang sani ang usa ka tinun-an ni Elisha niadto sa hari nakigistorya didto. Giingon niya nga naay usa ka balo o usa ka bata nga gikuan ni giayo ni Elisha ang iyang anak sa una. Gibuhi, bring back to life mo na giingon sa pulong sa Ginoo. Unya nibalik timing nga katong balo niadto didto sa kuan sa king. Nabalaka, mao tong niadto tong balo, kay nabalaka lagi siya, unsaon niya pagbawi ang iyang puloy-anan. Pero sa diha nga niadto siya dito, ang iyang kabalaka nahupay igsuon, tungod kay naay gigamit ang Ginoo nga tawo, nga mo testify nga iyaha to nga balay. Mutabang niya nga, makuha niya balik to iyang puloy-anan. Mao na giingon sa 2 Kings chapter 8, verse 1 to 6. Na dito, niingon na dan si Gehazi dito, na usa ka sunamay dito, iyaha ng balay inana, bring back to life ang iyang anak gibalik buhi ni Elisha. Unya ingonana ang gibuhat si Ginoo sa iyaha. Nya mabasa na to dire sa pulong sa Ginoo igsuon nga sulod sa 7 ka tuig naangko niya balik ang iyang panimalay iyang pamuyo. Ingonana ko sa to igsuon usay ba natay kabalaka no? Maguna atong kabalaka pero wa ta kabalo. Ahead sa tong kabalaka naanay gigamit ang Ginoo para sa pagtagbo or sa unsa pa nga masulbad ang iyong problema. Igsoon dapat natong masabtan nga ahead sa tong problema naa pa gyud ang Ginoo nag-una. Amen. Kumuyon ka nga na kay problema ugma, igsoon ingnon ko ikaw ang imong ugma gisulat na ng daan sa Ginoo o kabalo ang Ginoo kung unsay mahitabo sa imong ugma. Mo nang dili ka angay mabalaka kapan ang imong angay nga buhaton is musalig ka sa Ginoo nga He can take care of your needs. Nabalaka ka asa ka mupuyo, asa ka financial sa imong ugma, ingnon ko ikaw igsoon saligi ang Ginoo ug i-provide niya ang imong panginahanglan. Last
Steps to overcome worries in life. Kani may pinakanindot. Seek God first. Unahag yun ang Ginoo igsuon. Amen. Labi na karon kay timing kayo. First Sunday of the month, first day of the month, first day of the year po jud. No? Sunday. Dapat atong buhaton, steps to overcome worries in life is to seek God first. Ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus encourages us to seek first His kingdom and His righteousness. Ingon ang Matthew 6:33. With the assurance that when we do so, all that we need will be given to us. Gitagaan tag-assurance sa Ginoo na kung ato ning buhaton, kung unahon na to ang Ginoo sa tibuok tuig, then i-provide, ihatag sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Ingon ang Matthew 6:33, ingon rin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tanan nga mga butang, igahatag sa Ginoo, igadugang sa Ginoo sa imuha. Sa diha nga unahon na to ang Ginoo igsuon. So, this attitude helps us to place our heart on loving God more than having our material needs. Mao ni attitude na makatabang nga to nga higugmaon una ang Ginoo nang labaw sa mga butang nga niya ni kalbutana. Usahay inani ang realidad, baliktad. Mas labaw nga higugma na to ang mga butang sa kalibutan kaysa sa Ginoo. Tinuod. Sige, tagaan ta mo example. Kung mabilin ang Bible, okay ra. Okay ra dili? Kung mabilin ang cellphone, okay ra dili? Hindi okay. Diba? Bisan pa kung sa kalayo-layo sa inyong nabtan, bas once nga mabilin ang cellphone, balikan yun na. Pero ang Bible gani mabilin, okay ra na may Bible sa cellphone. Mao na yung realidad nga sometimes mas love na to ang material things nga gihatag sa Ginoo kaysa sa mga naghatag. Sometimes mas natagaan na to bili ang gihatag kaysa naghatag. Sometimes mas gihatagan na to time ang mga things nga gihatag kaysa sa naghatag. Tinuod dili? No? Mas daghan patag time sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kaysa sa niya nga gahatag nato. Ug nalimot ta nga dili nato maangkon ni mga butang nga kung wala siya. Amen. Mo nang giingnan ta sa Ginoo, seek God first. Unaha ang Ginoo. Kay kanang tanan nga imong gipangandoy o gitinguha sa kinabuhi igsoon, iyan ang ihatag sa imuha. Sa diha nga makabalo na ka kung kinsa unsa imong unahon. Panahon nga makabalo na kag kinsa imong i-prioritize, then the Lord will give you the desires of your heart. Mao ni gingon sa pulong sa Ginoo igsoon, steps to overcome worries in life, kanang kinahanglan unahon na to ang Ginoo. Kay kung nagkabalaka lang ta sa financial, basta mauna nimong Ginoo, ang pulong sa Ginoo ngon, and all these things shall be added unto you. Tanan nga mga butang, igadugang sa Ginoo kanato. Naay testimony ba sa pastor? Anak ka siya nga niabot magud sa point nga mura siya na-depressed ba? Kay sige niya ministry, sige siya Bible study. Wala man siya ikuan. Wala siya inadala ba sa iyang mga Bible study. Niabot sa point nga mura siya na-depressed, nangutana siya sa Ginoo, Lord, halos tibok simana man ko na Bible study. Murag Lunes na lang, Lord, ang wala ko'y Bible study. Gikan Martes, magplasubis ba may Sabado. Na Bible study ko, Lord. Pero nga nung, wa may nisimba, Lord, wa may nadala sa simbahan. Mutana na siya subot sa Ginoo. Niabot ang point nga, tubag siya sa Ginoo, giinan siya. Na, nalimot ka kung kinsa imong unahon. Mas giuna nimo ang pag-Bible study kaysa sa makikistorya nako. Ang gusto sa Ginoo igsoon is makikistorya ta niya.
aron magiyahan ta niya sa sakto nga pagabuhaton nato. Ang mindset atong nga pastor mangod is Bible study ko kay para ni sa Ginoo. Maayo kay ang iyang mindset mag-Bible study para sa Ginoo. Pero dapat ang buhaton, dapat makikistorya ka daan sa Ginoo kung unsa imong buhaton para tultulan ka sa Ginoo sa imong angay nga pagabuhaton. Mo ni gingon sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Sa negosyo, ingon ana ra gihapon, usay daghan tag mga plano nga buhaton nga nani na para muswag ta. Pero ingnon ko ikaw kung muuna kag ingon sa Ginoo, Lord, unsa day nindot og maayo nga pagabuhaton para muuswag ko, tultulan ka sa Ginoo. Kisay nakasulay ingon ana. No, tay mga inana no, mga instances sa kinabuhi. Nga magatingala ka ba la, nindot tininegosyohon no. Matingala lang ka na mga negosyo moabot sa imo nga wala nimo gidahom nga makahimo nga pag-uswag nimo. Diba na ako'y testimony ba nga nadungog sa usa ka membro ningon nga sa una pastor nagampo ra ako nga tagaan ko sa Ginoo og trabaho. Pero gitagaan ko sa Ginoo og negosyo nga makatabang nako. O di ba? Sa diha nga mo ni gingon sa pulo sa Ginoo nga unaha ko. And all these things shall be added unto you. Mo to nga, ang imong gusto, trabaho. Pero ang gusto sa Ginoo, negosyo. Para ma-manage nimo imong time. O ba nimong pamilya. Dawa, asa may the best na nanduha? Trabaho or negosyo? Negosyo. Kabalo ang Ginoo sa atong ugma, igsuon. Morang di ta angay mabalaka. Amen. Angay itong buhaton, saligan siya, o unahon siya sa itong kinabuhi. In conclusion, igsoon nga nani, don't let the worries of tomorrow hinder your joy in serving God today. Ayaw tuguti nga ang kabalaka sa ugma igsoon, mao'y mahimo nga babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga magmalipayon ka. Ayaw igsoon, ayaw tuguti ang imong kabalaka. Ang pulong sa Ginoo, akong balikon sa Matthew 6:34 nga, do not worry about tomorrow. Ayaw kabalaka kasi mo ugma. Si Jesus ta mismo nag-ingon ana igsoon. Mayong tao-tao nag-ingon ana kay mura mabalaka ta. Provide ka sa akong panginhanglan. Mura maka-question ta nga ana, pero ang Ginoo nag-ingon nato nga don't worry about your tomorrow. Ano man, humanap plano sa Ginoo daan tanan ang atong ugma. Ingon siya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Mao ni plano sa Ginoo. Gilantaw na daan sa Ginoo atong kinabuhi sa karon padulong ugma. Gisulat na daan sa Ginoo nga mo prosper ka. Ayaw to anang mao na gini akong kinabuhi. Lisod gyud ko, mao gyud akong palad. Wala na gibutang sa Bible igsoon. Ang gibutang sa Bible, mo prosper ka kay giplano na daan sa Ginoo. Amen. Muswag ka kay giplano na daan sa Ginoo igsoon. Magkinabuhi ka gabudansya ang kinabuhi tungod kay giplano na daan sa Ginoo igsoon. Ingon siya sa John 10:10, I have come to give you a life, not just life, but abundant life. Abundant life. Ang gingon sa Ginoo, dili lisod nga kinabuhi. Mao na nga ayaw tuguti ang imong kabalaka igsoon nga maoy hindrance nga dili ka makapangalagad sa Ginoo, nga dili ka mag-enjoy sa imong kinabuhi ng Kristohanon. Kay ang tanan gihanay na sa Ginoo. Gikan sa pinakagamay nimong panginhanglan ngadto sa pinakadako nimo nga gikinahanglan. Ingon ang pulong sa Ginoo, sulay ako. Sulay ang Ginoo igsoon ug makita nimo ang pagabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong, ora na akong ikapadasig sa matag usa nga sa atong pagtagbo niining tuiga igsoon. Let us overcome worries in life by doing these things, by kanabang sabto na to nga ang kabalaka wala na ikatabang nato. Ikaduha igsoon, angay natong masabtan nga dapat magkinabuhi ta ana ra nga adlaw ug dili sa uban nga adlaw. Dapat mo pasabot nga dapat atong i-enjoy ang adlaw nga ihatag sa Ginoo. Dili na masigit ang una-una unsa kay akong ipalit og sudan ugma, unsa kay akong ipalit og bugas ugma. Ayaw kabalaka na igsuon. Kay matingala lang ka nga naay gamiton ng Ginoo maghatag nimo og
sa imong panginahanglan. Kung na kay negosyo, matingala na lang ka nga, daghang mamalit din mo. Diba? Tingala ra ka, nga na. Ayaw ka bala kasi mong ugma. Ikatulo, igsoon, believe that God will take care of our needs. Tuuhi, igsoon, nga ang Ginoo makahimo sa paghatag, na ay kahangawa sa paghatag, pag-provide sa toang panginahanglan. Ikaupat, let us seek God first, igsoon. And all these things shall be added unto you. Dili ka na to ihatag na sa Ginoo, sa diha mga siya itong unahon. Mao ni ang first day sa tuig, mao ni ang first day sa month, mao ni ang first Sunday, ug nindot ka igsoon nga atong tagbuon ang tuig uban sa pagpangalagad ug pagsimba atong buhi nga Dios. Dapat ikauban ato ang presensya kanunay sa Ginoo. Mao na akong ikapabilin sa matag usa, Ginoo magapanalangin sa pulong, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog o magampo sa pulong sa Ginoo. Putli ubalaan mo nga Dios. Salamat ni iningkak na sa kabutagon. Salamat Ginoo bisan pa sa imong pulong nga mo nadungog. Lord, bless your word. Mahimo ni namo nga giya sa matag adlaw. Musurok ni sa among kasing-kasing unahuna. Mahimo naman ning giya Ginoo nga makinabuhi mi nga layo sa kabalaka Ginoo. Gawas nun sa kabalaka Ginoo. Tungod kay nay assurance nga gihatag kanamo nga sa diha nga ikaw among unahon, mahimo nimo pag-provide tanan namong panginahanglan Lord. Sa diha nga mosalig minimo, mahimo Ginoo matagbo tanan namong panginahanglan. Father, in the name of Jesus, ako mga paghangyo diha kanimo nga sa tibok tuig Lord, amo ang abrihan ning tuiga Ginoo uban sa imong presensya o God. Uban sa imong balaang Espiritu Santo Ginoo, magkinabuhi mi aning tuiga Ginoo nga prosperous, victorious Ginoo, and mo success mi Ginoo sa tanan namo nga pagabuhaton. I pray dear Lord nga ikaw magabless sa tanan nimong mga anak kaniya karon sa mga negosyo nila Ginoo, ikaw magapauswa Ginoo, magaduble ka og customer nga mamalit sa ilang mga baligya amahan. Give them favor O God, favor upon favor Ginoo imong ihatag diha kanila Lord. Akong gideclare nga kani nga tuig doble nga mga panalangin ang maangkon sa imong mga anak Ginoo. Buswag ang matag usa sa espirituhanon nga bahin, sa financial nga bahin ug sa tanan nga aspecto sila kinabuhi imong pag-auswagon nga matag usa Ginoo. Lord, sa tanan Ginoo mong mga kanakan, kanay mga trabaho, I pray Lord nga ikaw Ginoo magahatag kanila Ginoo may nga panlawas, protection sa bisan asa o bisan unsan lang nga pagabuhaton. Ikaw Ginoo magpalayo sa matag usa sa mga disgrasya sa kadalanan, mga punggit, bangga, ligis Ginoo sa kadalanan, ipalayo nimo imong mga anak Ginoo. Tabuni ang matag usa sa imong hamili nga dugo O God. Ug ikaw gyud O Dios, mao'y makig-uban sa matag usa sa mga kanunayon. Sa mga kaigsuonan Ginoo, sa mga anak nga nangita og trabaho, ikaw magapahimutang sa matag usa Lord nga bakit mapahimutang sila sa trabaho nga imong giplano para diha kanila. Lord, among i-claim Ginoo ang imong saad nining taknas kabutagon nga ang plano nimo para sa mga mo prosper O God. Mo prosper og magabaton og kinabuhi nga abulansya Ginoo. Dalaygon ka Lord. Sa ulay katapusan, ako mga pagampo nga ang tanan nga niya karon, bisan pa ang imong mga anak nga wala kasimba karon O God, imong proteksyonan, tabunan nimo sa imong hamili nga dugo. Lord, koralami sa imong wall of fire, nga dili may matandog sa kaaway Ginoo, ni mahilabtan sa mga plano sa kaaway. Ako mga pag-ampo Dios, nga ikaw may magauban sa matag usa, bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa sa ilahang mga panimalay karon, bisan pa kang Pastora Jubilin nga naa sa nahimutangan karon. Among mga pag-ampo Dios, among gituyhad among mga kamot diha padong niya, nga imo sa hikapon gikan sa ulo ato sa lapalapas ang tiil, ayuhon siya nimo Ginoo. Lord, ang mga pag-ampo i-provide nimo ang iyang panginahanglan gikan sa piso ngadto sa pinakadako ngayong panginahanglan O Dios. Kami nag-ampo, nagapangayo diha sa imong buhi nga ngalan. Nagatawag mi diha kanimo tungod kay ingon ka sa imong pulong Lord. Call unto me and I will answer thee and show
the great and mighty things which thou knowest not. Among giklaim mo saan initak na sa kabutagon o God, nga sa diha nga tawgon ka namo, pagakit-on minimo og mga dagkog, mga kahibulungan ng mga butang, wa pa namo sukad may sayri. Og niini nga tuig Ginoo, among masayran ang mga butang nga wala pa namo masayri Ginoo tungod kay naa kay mga dagko nga pagabuhaton sa among kinabuhi. Pinasahi nga mga pagabuhaton sa among kinabuhi, Lord God. Laygon ka sa walay katapusan o Dios sa pangalan ni Ginoong Hesus. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, both now and forever, and all the people of God will say, Amen. Maayong buntag sa tanan. Happy New Year. God bless. Happy New Year and Shalom. Happy New Year. Shalom.